Nagising ako sa ingay ng mga tao sa evacuation center na tuluyan ko. Dito yan, sa bayan ng Gonzaga sa probinsya ng Cagayan. Saglit ako lumabas para silipin ang kapaligiran. Wala nang malakas na hangin at malakas na bagyo na naranasan ko kahapon. Kalmado na uli ang panahon at unti-unti nang sumisikat ang araw. Pero mababa na agos sa paligid ang mga bakas na iniwan ng bagyong Marce. Maging ang munisipyo na tuluyan ko, wala rin takas sa lakas ng bagyo. Marami ng mga puno ang natumba at yung iba halos makalbo na dahil naubusan ng dahon. Pagbalik ko, dumating na ang mga ayuda para sa mga nasalanta. Ang tulong ng gobyerno para sa mga biktima ng bagyong Marce. Kahon-kahon ng mga relief goods sa pinagtulungan ng mga lokal para ikamada sa isang sulok. At ang desisyon na nga akong umalis ng evacuation center dahil nga hindi naman mabibigyan dahil may master lease. Pero hindi pa ako basta-basta nakakapadyak na naghanap muna ako ng vulcanizing shop para ipaayos ang aking bisikleta. At nung okay na, balik padyak naman. Ito na ang pangsyam na araw ko sa kalsada sa aking pagpipilipilo. At ang may madaan nga akong bakery, bumili muna ako tinapay para magkaroon naman ng laman ng aking tiyan. Ang mga signages na pilit lumalabang kahapon sa lakas ng hangin, tuloy ang nabuwal. Sa isang iglap, marami ang nawalan ng kabuhayan at mga tahanan. May iba pa nga, nawalan mismo ng minamahal sa buhay. Pero Pilipino tayo, kakapit at mananalig tayo sa itaas dahil alam natin na mayroong bagong pag-asa. At anumang tindi ng unos, may bagong umagang kay ganda. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umagang kay ganda. Pagsikat ng araw, magandang liwanag. Siguro nga napadapa ng bagyong Marce ang kabuhayan ng karamihan. Tulad na lamang namang magsasaka na umaasa sa bunga ng punla na kanilang itinanim. At namang mangisda sa Cagayan na umaasa sa biyaya ng karagatan. Pero sabi nga, hindi natin makumpleto ang buong isang taon na lagi nilang basaya. May darating at darating na problema na siya magpapatibay sa ating pagkatao. Hanggang sa marating ko na nga ang arko ng Santa Ana, ang pinakahuling arko ng North Luzon. Ang lugar na tinatawag na end of the road kasi ito na nga ang pinaka-boundary ng North Luzon, ang pinakahuling bayan ng Cagayan. At pagkasampa ko uli sa aking bisikleta, pinaspasan ko na hanggang sa marating ko na ang bahay ni Kuya Chang. At dito nagtatapos ang pangsyam na araw ko sa kalsada. Maraming salamat sa panonood and God bless.